Sa loob ng ilang taon na pagsasama namin ni Gary, inakala kong kilala ko na siya. Hanggang isang gabi, natagpuan ko ang katotohanang magbabago sa takbo ng buhay ko. At sa gitna ng pagkawasak ko, may isang taong dumating. Si Ramon, ang kanyang ninong. At sa kanya ko nabaling ang lahat. At isang pangyayari ang magaganap sa amin. Dear Miss Kay, ako po si Rebecca, 32 years old, isang public school teacher dito sa Laguna. May asawa ako, si Gary, isang engineer sa isang construction firm. May isa kaming anak, si Leah, na 7 taong gulang na. Akala ko tahimik at maayos ang buhay naming mag-asawa. Not until nahuli ko siya. Ilang beses na, kundi sa chat, sa personal ko nakita. Huwebes ng hapon noon. Alam kong nasa site si Gary dahil may sinabi siyang overtime inspection. Kailangan kong bumili ng mga school supplies at bagong sapatos para kay Leah. Kaya dumiretso ako sa mall pagkalabas ko sa school. Habang naglalakad ako noon sa may 2nd floor, may nakita akong pamilyar na lalaki. Matangkad, medyo broad ang balikat, naka-blue na polo. Hindi ko kailangang mag-isip. Kilalang kilala ko siya. Ang asawa kong si Gary. Pero hindi iyon ang nagpahinto sa akin noon, kundi ang babaeng kasama niya. Bata pa, siguro nasa 20s. Nakadress na kulay cream. Napaka-sweet nila habang naglalakad. Nagtatawanan. At kitang-kita kong magka-holding hands silang dalawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Parang humigpit ang dibdib ko at nanikip ang lalamunan ko. Lumapit ako noon. Mabigat ang bawat hakbang. Gary. Malamig ang boses ko pero nanginginig. Napalingon siya. Nakita ko yung mabilis na pagbabago sa mukha niya. Mula sa gulat, sa kaba, tapos pilit ng ngiti. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Hindi ba dapat akong magtanong yan? Sagot ko naman, nang hindi inaalis ang tingin sa babae. Sino siya? Girlfriend mo? Napalingali nga pa si Gary. Parang gustong mawala na sa eksena. Ano bang sinasabi mo? Katrabaho ko siya. Talaga? Huwag mo akong gawing tanga, Gary. Putol ko agad. Anong akala mo sa akin? Walang mata? Tahimik lamang yung babae. Halatang nahihiya. Ilang saglit lang at nagpaalam na ito. At naiwan kaming dalawa. Hindi mo naiintindihan. Wala to. Wala? Ilang beses na nating pinag-usapan to, Gary. Ilang beses mo na akong pinangakuan na magbabago ka. Tinitigan niya ako. Pero sa halip na humingi ng tawad, bumuntong hininga lamang to at sinabing, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Pero hindi na ako sumagot noon. Umalis na lang ako. Dala ang galit at sakit. Dumating siya sa bahay bandang 10:00 na. Wala kaming masyadong salitaan. Tinangkapan niyang ipaliwanag na trabaho lang yon. Na wala talagang nangyayari. Pero paulit-ulit na lang yung script niya sa tuwing nauhuli ko siya sa ganong sitwasyon. At gaya ng dati, natapos lang kami sa may init na pagtatalo. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin kami nagkakausap na dalawa. Hanggang sa may dumating na isang bisita. Isang taong magiging dahilan ng aking pagkakasala. Sa sobrang galit ko nun, Miss Kay, hindi ako nakonsensya nang may nangyari sa amin ni Ramon, ang ninong ng asawa ko. Si Ramon ay 56 years old na. Kaibigan
at dating kasamahan ng tatay ni Gary sa pulisya. Byudo, pero malakas pa rin ang dating at matikas. Maganda pa rin ang pangangatawan. Kumatok siya habang nasa labas ako. Nagdidilig ng halaman. "Magandang hapon, Rebecca." Bati niya. May bahid pa ng pag-aalangan. "Nandyan ba si Gary? May papasuyo lang sana ako tungkol sa site ng kapatid ko." Nasa trabaho po siya, Ninong Sagot ko. "Pero kung gusto nyo, sabihin nyo na lang po sa akin para maiparating ko." Ngumiti siya at tumango. "Sige nga, Iha. Gusto ko sanang magpatulong. Maghahanap ng kontak sa supplier ng materyales. Baka may kakilala siya." Anya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang paraan ng pagkakatitig niya. Nakasuot kasi ako noon ng santo at maluwag na short. Sa totoo lang, maganda ako, Miss Kay. Nung dalaga ko ay suki ako ng mga pageant. Gwapo din naman si Gary. Yun nga lang, hindi nawala ang kanyang pagiging babaero. Sabado noon at wala namang pasok. Kaya nakapagkwentuhan pa kami ng matanda na ilang beses ko ring nahuli na nakatingin sa legs ko. Nagpaalam siya matapos ang ilang minuto. Pero bago siya umalis, ay nag-abot siya ng maliit na papel. "Number ko yan, Rebecca. Kung sakaling may kailangan ka, huwag ka mahihiyang tawagan ako." Kinagabihan, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero nag-text ako sa kanya. "Ninong, si Rebecca po ito. Nakuha niyo na po ba yung supplier na hinahanap niyo?" Wika ko. Mabilis ang naging sagot niya. "Oo, Iha. Salamat sa concern. Ikaw, kumusta kayo?" Simple lang pero may init sa tanong. Doon nagsimula ang palitan namin ng mensahe. Sa umpisa, puro tungkol sa trabaho. Kumusta sa buhay, sa bahay, kumusta si Leah, kumusta ang asawa ko. Pero unti-unti, nagiging personal. Kumusta ang tulog mo? Nakakakain ka ba ng maayos? At minsan ay may mga biro na alam kong lumalampas na sa limitasyon. Sa unang beses, sa mahabang panahon, nakaramdam ulit ako na may taong tunay na nakikinig. At kahit alam kong delikado, Miss Kay, hindi ko napigilang maghintay sa bawat vibrate ng phone ko. Hindi ko pa alam noon, pero doon pala magsisimula ang isang bagay na babago sa buhay ko. Pagkatapos ng ilang araw, ng simpleng kumustahan, nagsimula nang maging mas personal pa ang usapan namin ni Ninong Ramon. Gabi na noon, nasa kwarto ako habang natutulog na si Leah. Si Gary, nasa sala, abalang-abala sa cellphone niya. Nakangiti ng mag-isa. Alam ko na kung anong ginagawa niya. Kung sino ang ka-text niya. At iyon ang dahilan kung bakit mas lalo kong ibinuhos ang atensyon ko kay Ninong Ramon nang hindi nag-iisip. "Rebecca, ang ganda mo nung nakita kita nung araw na pumunta ako sa inyo ha. Sigurado ako proud na proud sa'yo si Gary." Napangiti ako pero may kirot. "Proud? Kung alam lang ni Ninong ang totoo." Nag-reply ako. Kung proud siya, di sana hindi niya ako niloloko, Ninong. Sagot ko dito. Sandali siyang hindi sumagot. Maya-maya ay dumating ang reply niya. "Anong ibig mong sabihin, Iha? May problema ba kayo?" Huminga ako ng malalim bago nag-type. Nahuli ko siya sa mall. Kasama yung katrabaho niya. Magka-holding hands. Hindi ko alam, Ninong Pero pagod na rin ako. Paulit-ulit na lang. May ilang segundo bago siya ulit nag-reply. "Kung totoo yung mga sinasabi mo, hindi tama yan. Alam mo, Rebecca, hindi lahat ng lalaki ay kayang gawin yan. Yung totoo lang, hindi ko maiwasang isipin. Kung ako lang si Gary at may asawa kong kasing ganda mo, hindi na ako maghahanap ng iba." Napahinto ako sa pagbabasa.
May kakaibang init sa mensaheng yon. Ninong, wag ganyan, baka mamaya iba hong isipin ko. Totoo lang ang sinasabi ko, Iha. Maganda ka, mabait, responsable at matalino. Hindi lahat nakakahanap ng katulad mo. May kung anong kilig na gumapang sa pagkatao ko. Siguro dahil sa dagal ko nang walang naririnig na ganitong mga salita. Salamat po sa papuri, Ninong, pero asawa pa rin ako ni Gary. Alam ko. At alam ko ring matatag ka. Pero Rebecca, tao ka rin. Minsan kailangan mo ring maramdaman na may nagpapahalaga sa'yo. Natigilan ako. Totoo nga naman. Sa mga nakaraang buwan, puro tampo, away, at katahimikan lang ang natanggap ko kay Gary. Wala na yung lambing, wala na yung mga dating mga salitang nagpapasaya sa amin. Hindi ko alam, Ninong. Nalilito lang siguro ko. Hindi ka nalilito, Iha. Sanay ka lang na ikaw palagi ang nagbibigay, pero wala kang nakukuhang kapalit. Gusto kong sabihin, nung nakita kita ulit, ibang-iba ka. Mas gumanda ka pa ngayon. Mas may dating. Ikaw yung tipo na... Tipo ng babaeng dapat inaalagaan, hindi sinasaktan. Kaya mali ang ginagawa ng asawa mo. Kinabahan ako sa tindi ng mensahe. Hindi ko alam kung anong sasagot. Pero bago pa ako makapag-reply, may isa pa siyang pinadala. Kung papayag ka, Iha, gusto kong minsan ay magkausap naman tayo ng personal. Kahit kape lang tayo, wala namang masama doon, hindi ba? Alam kong delikado. Nagpapahiwatig na siya. Pero habang naririnig ko ang tawa ni Gary sa sala habang kachat ang babae niya, mas lalo kong naramdaman yung tukso. Ewan ko, Ninong. Natatakot ako na baka kung anong isipin ng iba. Teacher ako at ayoko hong maiskandalo. Wala silang dapat isipin kung wala namang masama. Kinabukasan, tuloy lang ang chat. Mas madalas na sa umaga may good morning, sa gabi may good night. At habang lumilipas ang araw, hindi lang simpleng kumustahan ang napag-uusapan namin. Minsan napupunta na kami sa mga biro. Kung ako si Gary, araw-araw kitang iyahatid sa school. Baka kasi mamaya agawin ka pa ng ibang teacher dun. Anya, grabe ka naman, Ninong. Wala naman akong magkakagusto sa akin dun. Meron, sigurado ko. Hindi mo lang alam. Pero kung ako yon, hindi ko hahayaan. Hindi ka maiwasang hindi mapangiti. Lalo na tuwing tinutukoy niya ang mga bagay na hindi ko naririnig mula kay Gary. Isang gabi, habang wala si Gary dahil may late meeting, nagka-chat ulit kami ni Ninong. Ninong, minsan iisip ko, paano kung hindi ko siya nakilala? Baka mas masaya ako ngayon. Baka nga, pero hindi pa naman huli ang lahat para maging masaya ka, Iha. Ang tanong lang, handa ka bang pakawalan siya? Handa mo bang harapin ang panibagong bukas na hindi siya kasama? Humigpit ang hawak ko sa may cellphone ko. Kinabukasan ding noon, dumaan siya sa bahay para mag-abot ng ilang papeles na ipapasuyo kay Gary. Pagbukas ko ng pinto, nandun siya, naka-white polo at jeans. Napakabango at may ngiti na parang alam niyang alam ko kung anong iniisip niya. Ay, Iha. Bati pa niya. Sandali niyang tinitigan ang mukha ko bago ibigay ang sobre. Gumanda ka pa yata lalo ngayon ah. Biro pa niya. Nag-init ang pisngi ko. Salamat, Ninong. Kape muna kayo. Tumango siya at pumasok. Habang nagbubuhos ako ng mainit na tubig, naramdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Hindi siya lumapit ng sobra, pero sapat para maramdaman kong may kakaiba na sa pagitan naming dalawa. Pagkaalis niya, nag-text siya agad. Salamat sa kape, Iha, pero mas salamat sa oras. Hindi ko alam kung bakit pero gusto talaga kitang madalas makita. At doon ko na-realize
pumasok na rin ako sa isang bawal na relasyon. Lumipas pa ang ilang araw mula nang dumalaw si Ninong Ramon. Akala ko matatapos na doon ang lahat. Pero mas lalo pa siyang naging madalas mag-chat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yun. May asawa ko at teacher ako. At kahit na may sama ko ng loob sa kanya, mali pa rin na ang nararamdaman kong kakaibang kilig tuwing kausap ang ninong niya. Pero tao lang din ako. At matagal na akong naghahanap ng atensyon. Isang Biyernes ng hapon, nag-text siya. Rebecca, may bibilin ako sa bayan, malapit yan sa school mo. Kung okay sa'yo, sabay na tayong umuwi. Nagdalawang isip pa ako. Pero naisip ko rin, hindi naman siguro masama kung magkakausap lang kami sa kotse, hindi ba? Sige ho, Ninong, pero diretso tayo sa bahay ha? Siyempre naman iha, promise. Paglabas ko ng school, andun na siya. Nakatayo sa kanyang pick-up. Nakamaong at itim na polo. Ngumiti ito nang makita ako. Rebecca, batiin niya na parang may lambing sa boses. Napangiti ako pero umiwas ako ng tingin. Ninong, baka may makakita sa atin. Ano naman kung may makakita, magkaibigan lang naman tayo. Sagot niya sabay bukas ng pinto para makasakay ako. Habang nasa biyahe, magaan lang ang usapan namin sa simula. Tungkol sa school, sa anak naming si Lia at sa kanyang pagiging retiradong pulis. Pero unti-unti, napupunta na sa mas personal ang usapan. Rebecca, seryoso niyang sabi. Minsan naiisip ko, kung ibang lalaki lang siguro ang napili mo, baka hindi ka nasaktan ng ganyan. Hindi ako nakasagot agad. Totoo naman, kung ibang lalaki lang siguro ang pinili ko, baka mas masaya ako. Pero hindi ko rin naman alam kung anong mangyayari kung ibang landas ang tinahak ko. Hindi ko alam. Sagot ko lang, pero nandito na tayo Alam ko, kaya kahit nandito na tayo, gusto ko pa rin iparamdam sa'yo na may taong handang magpahalaga sa'yo. Kahit bilang kaibigan lang. O baka, pwedeng mas higit pa. Napatigil ako. Higit pa? Alam kong delikado na itong usapan namin. Pagdating sa isang kanto bago sa amin, bigla niyang iminungkahing, may gusto lang sana akong ipakita sa'yo bago kita ihatid. Malapit lang. Anong ipapakita ninyo? Tanong ko. Pero hindi na ako nakatanggi nang lumiko siya sa isang maliit na kalsada. Ilang minuto lang, dumating kami sa isang tahimik na lugar. Isang maliit na parke sa gilid ng ilog. Walang tao, maliban si ilang bata na naglalaro sa malayo. Dito ako madalas pumunta. Sabi niya, habang bumababa kami. Tahimik lang dito, nakaka-relax. Kaya kung may problema ka, pwede kang pumunta dito. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin pagkababa. Umupo kami sa isang kawayan. Tingnan mo, sabay turo niya. Pag humupa na lahat ng problema mo, ganito dapat. Payapa. Napangiti ako. Sana nga ho, Ninong. Tahimik kaming pareho sandali. Hanggang sa maramdaman ko ang kamay niyang bahagyang dumampi sa likod ko. Sapat para maramdaman kong iba na ang takbo ng hangin sa pagitan namin. Rebecca, mahinang sabi niya. Alam mo ba tuwing kausap kita, nakakalimutan ko kung gaano na ako katagal mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot pero may halo ring pananabik. Hindi ako umimik at niyaya ko na lamang siyang bumalik sa kotse. Pagdating sa bahay, bago ako bumaba, hinawakan niya ang kamay ko. Salamat sa oras, Rebecca. Anya, sana'y maulit pa. Kinagabihan, tumunog ang cellphone ko. Hindi ko matanggal sa isip ko yung ngiti mo kanina. Wika ni Ninong Ramon. Napakagat ako ng labi. Alam kong isang maling reply lang. Magsisimula na ang hindi na mapipigilang kwento namin. Pero hanggat maaari,
Pilit kong pinipigilan ang sarili ko dahil alam kong mali. Mali na magkasala ako sa asawa ko kahit na nagkakasala ito sa akin. Pero isang pangyayari ang magbibigay sa akin ng pagkakataon upang tuluyang bumigay kay Ninong Ramon. Ilang linggo ang lumipas. 6:00 nang bumungad sa akin ang tag sa Facebook ni Gary kasama yung babaeng ka-holding hands dito sa mall. Parehong nakangiti, parehong nakapwesto na parang magkasintahan. Out of town trip yun ng kanilang kumpanya sa isang beach. Hindi na siya nagulat, pero iba pa rin ang kirot sa kanyang dibdib. Para bang sinasampal siya ng paulit-ulit. Kung ilang beses na nilang pinag-awayan to, hindi na niya mabilang. Paulit-ulit ang pangako, paulit-ulit ding binabali. Nangako si Gary na hindi na siya sasaktan. Nawala lang ang babaeng yun. Pero base sa nakikita niya, malakas ang kutob niya na patuloy pa rin ang relasyon ng dalawa. Habang nakatitig siya sa may litrato, biglang pumasok sa isip niya ang huling chat nila ni Ramon. Kung paano nito sinabing, "Kung ako si Gary, hindi kita pakakawalan." Ramdam niya ang senseridad sa boses at titig ni Ramon. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanilang mag-asawa. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Kinuha ang cellphone niya at nag-type ng mabilis. "Wala si Gary. Kung gusto mong pumunta dito, pumunta ka na." Wala pang 2 minuto, nag-reply si Ramon. "On the way." Pagdating niya dito, madilim na ang labas at tanging ilaw mula sa sala ang nagsilbing liwanag sa bahay. Tahimik na pumasok ang matanda. Nagtagpo yung kanilang mga mata at sa pagitan ng tingin na iyon, nag-usap ang lahat na hindi kayang sabihin ng mga bibig. Lumapit si Ramon sa kanya. Parang binibigyan pa siya ng pagkakataong umatras kung gugustuhin niya. Pero hindi siya umatras. Isang hakbang na lang noon. Damang-dama ko na ang init ng katawan niya. Hindi ko na inisip yung bukas noon, Miss Kay. Nung gabing yun, ang puso ko nang sumuko sa matagal lang naipong galit, pangungulila, at pagnanais na maramdaman muli na ako ay mahalaga. At sa katahimikan ng kanilang sala, may nangyari sa amin ni Ninong Ramon na tuluyang nagpabago sa direksyon ng aking buhay. Isang halik na mapanganib mula sa pisngi papunta sa labi hanggang bumaba yun sa leeg ko. At doon, Miss Kay, tuluyan na akong sumuko. Isang kiliti ng bulta-bultahing kuryente ang aking nadama noon. At ang mga sandaling yon, habang tulog sa kwarto ang aking anak na si Lia, unti-unti kong sinuko, Miss Kay, ang sarili ko sa sala ng aming bahay. At sa sofa, nakahawak ng mahigpit ang aking mga kamay habang dinadama ang aking unang pagkakasala. Pagkatapos noon, hindi ako nakaramdam ng pagsisisi. Bagkus, masaya ako, Miss Kay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro masaya ako dahil nakaganti ako sa asawa ko. Lumipas ang ilang linggo mula nung huling gabing nagkasama kami ni Ninong Ramon. Tahimik na dumaan ang mga araw ko. Pero sa loob ko, hindi pa rin nawala ang mga tanong. Hanggang isang hapon sa faculty, habang abala ko sa pag-check ng papel, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Pagtingin ko, galing yon sa kumari ko. Nakatrabaho ni Gary. "Mars, pasensya ka na kung ako pa yung magsasabi, ha. Ayokong masira kayo ni Gary, pero nakukonsensya din ako kung hindi ko sasabihin sa'yo eh." Kinabahan ako sa unang chat niya. Pagkatapos ay may sumunod pa. Buntis yung babae ni Gary. Yung katrabaho namin sa site. Bulong-bulungan yun eh. Si Gary daw yung ama. Nanlamig ako noon. Parang huminto ang paligid.
Paulit-ulit kong binasa yung mensahe. Umaasang mali lang ang pagkakaintindi ko. Pero alam kong totoo. Matagal ko nang ramdam. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko si Gary na nakaupo sa may sofa. Nakatutok sa TV. Walang imik, hindi bumati. Pumasok ako, pero ramdam niya sigurong mabigat ang daladala ko. Anong problema mo na naman? Malamig niyang tanong, nang hindi malang tumitingin sa akin. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. At doon, sinabi ko, buntis raw yung babae ah. Totoo ba, Gary? Bigla siyang natahimik at hindi makatingin. Sa halip na sumagot agad, tumayo siya at nagsindi ng yosi sa harapan ko. Wala kang karapatan na manghusga sa narinig mo lang. Pilit niya ang depensa. Hindi lang ito basta narinig, Gary. Totoo to. Alam kong matagal mo na akong niloloko. Pero lagi kitang binibigyan ng chance. Paulit-ulit. Dahil ayokong masira yung pamilya natin, Gary. Alam mo yan. Hindi ko na kayang pigilan ang init ng dugo ko. Tama na siguro, Gary. Ayoko na. Siguro mas tamang maghiwalay na lang tayo. Kaysa ganito. Pagod na ako. Pagod na ako sa relasyon nating dalawa. Tumingin siya sa akin. Parang hindi makapaniwala. Ganon? Alam kong hindi mo kaya na wala ako, Becca. Anya. Natawa ko. Siguro kung noon, oo. Baka hindi ko kayanin. Pero mula nang dumating si Ninong Ramon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Tumapang ako. Matagal na tayong tapos, Gary. Matagal mo na akong iniwan nung pinili mo akong saktan araw-araw. Hindi na siya nagsalita pa. Lumabas siya ng bahay, iniwan ang pinto na nakabukas. At nung gabing yun, sumabay sa pag-alis niya ang bigat sa dibdib ko. Pagkalipas ng ilang minuto, nag-text ako kay Ramon. Wala na kami ni Gary. Naghiwalay na kami. Sabi ko. Nagulat ako nang dumating siya. Tahimik kaming nagkatinginan. Hindi niya ako tinanong kung bakit, pero parang alam niya na ang lahat. Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Tumahan ka na, Becca. Makakalimot ka rin. At least, nakaya mong lumaban. Nakaya mong piliin ang sarili mo. Mahinang bulong niya. Ramdam ko yung init ng kamay niyang humaplo sa likod ko. Hindi para saktan, kundi para iparamdam na ligtas ako. Isang yakap, pero walang nangyari sa amin, Miss Kay. Paglipas ng buwan, tuluyan na kami naghiwalay ni Gary. Minsan kinakausap niya ako at nakikipagbalikan. Pero hindi na. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa dati. Si Ramon naman, gabi-gabing dumadalaw, na para bang umaakyat ang ligaw. Laging may dalang pagkain o simpleng bulaklak. Lihim, ang lahat sa amin, walang nakakaalam. Pero sa tuwing nakikita ko siya, nakangiti, alam kong masaya ako. Hindi ganoon kahirap ang bawat araw, dahil may mga taong sinasandalan ako ngayon. At sa bawat gabi, bago kami magpaalam, alam kong may bagong simula akong haharapin. At nagpapasalamat ako dahil nirespeto niya ang desisyon ko. Na bago ako muling pumasok sa isang relasyon, ay magpa-file muna ako ng annulment. Sa ngayon ay masaya ako, Miss Kay. Hindi na katulad ng dati na malungkot. Ngayon, mas magaan na ang aking dibdib. Siguro dahil pinakawalan ko na si Gary. Hanggang dito na lamang po ang aking story. Nagmamahal, Rebecca.